Ang balita natin ngayon ay mukhang papayag na at inaprubahan na ng PBA Board ang pagsali ng mga bagong PBA team sa liga. Alam natin na nag-imbita na sila ng mga Asian teams dito. Pero mukhang ang gusto ngayon ng PBA ay magdagdag ng mga permanent na bagong team sa PBA. Ibig sabihin yung mga kumpanya katulad ng SM, alam natin yan, itong BDO, ang Ayala Group, baka maisipang bumalik, itong Jollibee, itong Strong Group Philippines, alam natin yung Zamboanga Valientes, Master Sardines, Jukes to Go, at yung mga iba pang mga kumpanya, itong Wilcon, ay posible na sumali dito sa PBA. Nabanggit nga, kung inyong maalala, kasasabi lang ni Commissioner Willie Marcial na mas mataas pa rin ang ratings at viewership ng PBA kumpara sa ibang sports dito sa bansa natin. So yan ang magsisilbing incentive dito sa mga kumpanya na sumali pa rin dito sa PBA at magkakaroon sila ng tinatawag natin na libreng advertisement. Yan naman talaga ang dahilan kung ba't maraming mga kumpanya sumasali sa PBA. Ngayon, alam natin na maraming kayang sumali. Of course, alam natin SM, kayang-kaya niya magbuo ng PBA team dito. Itong Chooks to Go, yung Strong Group Athletics, nakita natin kung paano yan mag-perform. At marami pang mga ibang kumpanya na pwedeng sumali. Ang nagiging problema kasi dito, yung pagsali ng mga kumpanya, ay either namimili sila na bibili na lang ng PBA team o magtatayo ng panibago. Ang gusto ng PBA ay magtayo sila ng panibago para dumami yung mga teams dito. Pero ang gusto kasi syempre ng mga kumpanya ay bibili na lamang dahil mas madaling bumuo ng isang competitive squad kapag binili mo na lamang ang, for example, Blackwater, Terra Firma, Northport o NLEX. Kaya iyan ngayon ang pag-aaralan ng PBA at ng mga bagong teams na sasali dito sa liga para mas dumami sila. Itong Barangay Hinebra ngayon ay kinakausap ng TNT Tropang Giga kung tatanggapin nila itong rights ni Mikey Williams. Alam natin ang Barangay Hinebra ay sinusubukan nang i-offer yung rights ni Mikey Williams sa kung kani-kaninong mga koponan. Inuna nila yung mga independent teams pero walang kumagat dahil syempre hindi kayang i-afford ng mga independent teams at kahit na yung kaya katulad ng Converge ay umayaw dahil alam nila na high risk itong si Mikey Williams. Kaya ngayon dito sa Hinebra at sa San Miguel na ino-offer itong si Mikey. Ang gustong kapalit ng TNT para kay Mikey Williams ay si Maverick Misi. Siyempre, nagdadalawang isip ang Barangay Hinebra dahil unang-una, wala namang guarantee na maglalaro si Mikey Williams. Alam natin na kapag itong si Mikey Williams naisipan na umalis sa Hinebra, baka bigla na lamang yung iwanan. At yan ay siyempre ang kinukonsider ngayon ng Barangay Hinebra kung bakit sila nag-hesitate. So ito nga abangan natin kung matutuloy yung trade o hindi. At baka kung ikaw naman ang Barangay Hinebra, sabihin nga natin na hindi consistent maglaro itong si Maverick Misi, pero at least sigurado ka na ito ay maglalaro kapag nandyan sa court. Itong si Mikey Williams, hindi ka nakasisiguro. Pero mukhang ina-assure naman ng TNT na kapag natuloy itong transaction na to, papipirmahin nila ng kontrata si Mikey Williams para guaranteed na maglalaro ito sa Barangay Hinebra kapag natuloy ang trade. So, iyan ngayon ang pinag-iisipang mabuti ng Barangay Hinebra kung iti-trade nila si Maverick Misi para dito kay Mikey Williams. Dahil sa ngayon mukhang ito talaga ang tinitignan nitong si Coach Tim Cone kung po pwede nga. Dahil kung meron kang Mikey Williams at Stephen Holt sa backcourt mo, biglang lalakas ang lineup ng Barangay Hinebra. So titignan natin kung ito'y po pwede talaga o kung i-risk ng Barangay Hinebra yung ganyang klase na sitwasyon kumpara naman dito sa nangyayari dito sa TNT Tropang Giga. At syempre kung ikaw TNT gusto mo makuha si Maverick Misi para naman lalo lumakas yung iyong lineup. Ang San Miguel Beer ngayon ay tumitingin sa iba't ibang mga free agents na pwede nilang idagdag sa kanilang lineup. Siyempre alam niya na yung balita dito tungkol kay Jeff Chan na nirelease ng Northport pero I doubt na kukunin niya ng San Miguel since matanda na itong si Jeff Chan. Ang tinitignan nila ay yung mga katulad nila Travis Jackson na isang point guard, itong si Frankie Johnson, pwede ring point guard, pwedeng shooting guard, at itong si Taylor Brown na pwedeng maglaro bilang wingman. Yan ang mga tinitignan ngayon ng San Miguel Beer na pwede nilang maidagdag. So sa tingin ko hindi magiging issue yan dahil syempre mga free agent. Ibig sabihin, ang mga ito ay hindi kinakailangan magbigay ng San Miguel Beer player ng mga katrade nila. So yan ang tignan natin kung sino sa mga nabanggit ang po pwede sa kanilang lineup na idadagdag. Ngayon, titignan din natin itong San Miguel Beer kung meron pa sila na iba pang kukunin. Pagdating kasi dito sa trade, mukhang wala pa rin silang movement dahil nag-iintay pa rin
dito kay Troy Rosario kung anong gagawin niya. Pero other than that, mukhang itong San Miguel ay ready na talaga na gumalaw sa pagkuha ng mga players. Malamang dito sa free agency kung wala silang makukuha dito sa mga trade so far. So, sa ngayon, itong San Miguel makikita natin na nag-ready naman talaga sila pero ayaw din nila na magmadali. Gusto nila syempre na as early as possible mabuo na yung bagong team nila para makapag-practice. Pero hindi mo rin naman pwedeng madaliin itong mga trades na nangyayari dahil alam natin mahirap na magkamali. At itong kay Troy Rosario mukhang wala pa ng liwanag kung saan ito talaga pipirma. At mukhang yan ang iniintay ng San Miguel. Ito naman sa Northport, anytime pwedeng gawin ng San Miguel yung trades dyan. At ito sa mga free agents, yan ang inaabangan din ng San Miguel. Baka meron silang makukuha dyan na mas maganda pa ang performance kaysa dito sa mga posible na makuha nila sa trades. Pero sa totoo lang, kinakailangan din magbitiw ng San Miguel o iba nilang players na masasabi na hindi na rin naman nagiging epektibo. Mukhang nahihirapan talaga ang Rain or Shine Elasto Painters na papirmahin ng kontrata si Kaylan Tiongson. Ayon dito sa reports, kasama na sa training camp itong si Tiongson pero hindi pa rin pumipirma dito sa ROS. Maximum na ino-offer ng Rain or Shine pero mukhang higit pa ron ang hinihiling nitong si Tiongson ayon sa mga reports. Nakaanda na raw ang Meralco Balls na mag-offer para dito kay Tiongson, pati na ang TNT Tropa. Alam natin NLEX interesado rin. Pero ang tanong, meron pa silang ma-offer na magugustuhan nitong si Coach Yeng Yao in case nga i-trade nila itong si Tiongson. Ang huling balita natin, kung iti-trade daw ng Rain or Shine itong si Kaylan Tiongson, ang gusto nilang kapalit si Jonel Policarpio nitong Road Warriors na kapipirma lamang ng 3-year contract. So baka malamang dito sa NLEX mapunta itong si Tiongson. Iyan ay kung papayag si Coach Jongwei Chico. Alam natin ang taas ng stock value nitong si Policarpio at mas bata ito kay Tiongson. So baka hindi rin pumayag itong si Coach Jongwei Chico na i-trade si Policarpio. Yan ngayon ang aabangan natin. Ang Meralco Bolts, interesado kay Tiongson pero meron pa silang may offer na player na kapalit nito. Yan ngayon ang magiging problema. Ang Rain or Shine naman, pwede nila hanggat dahil nag-offer na sila ng rights ng tender offer dito kay Tiongson, yung rights nito ay nasa kanila na. So yan ang aabangan natin kung ano mangyayari. Dahil maliwanag dito, kung hindi pipirma si Tiongson at hindi siya ititrade ng Rain or Shine, hindi siya makapaglalaro sa kahit anong team sa PBA unless pakawalan siya ng Rain or Shine. So, ang advantage nandito sa ROS. Yun nga lang, kung ikaw naman ng Rain or Shine, syempre, aanuhin mo yung player na ayaw naman maglaro sa'yo. So, mas mabuti pa na ma-trade mo na itong si Tiongson para makakuha ka ng isang player na magagamit mo naman. Dahil masasayang lang yung draft pick. So, ito ngayon medyo komplikado yung sitwasyon dito sa Rain or Shine. At yan ang dahilan kung bakit pinag-aaralan pa nila kung saan sila makikipag-trade sa ngayon dito sa PBA. Shoutout kay Joseph Pineda. Pinabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pati na si RG Bueno at Dalina family. Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si Eduardo Monsales, Jonel Alagon, Renato, Renren, Junjun, Lindy, Natenday Dineros, Alicia Garcia, Michael D, Katsakino Dukusin, Anthony Alon family, Jason Mendoza, Enju, Dexter Domer, Michael D, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.